simpleng buhay lang po ang meron tayo. Sa panahon ngayon, kailangan natin na mag-save. At kahit hindi sa panahon ngayon, kung ano yung mga pwede nating magamit, katulad ng mga kahoy, sanga ng kahoy na nandiyan sa paligid natin, pwede po nating magamit yan para panggatong at nang makasave tayo sa meron din tayong tawag nito gas stove, pero ginagamit lang po natin yun sa mga mabilisang pagluluto. Pero kung mga ganito na nagpapainit lang tayo ng tubig, actually yung tubig na yan may coffee na yan doon sa loob, may ground coffee. So pag yan ay naluto na, inilalagay natin yung coffee sa thermos, and after that, pag gustong magkape, yun, ilagyan na lang yung baso ng kape at brown sugar at okay na, no? So ganyan po kami ayan po yung aming lifestyle, no, dito sa aming simple na pamumuhay. Bali, ang nakatoka po sa pagluluto ng kape ay itong aking pangalawang anak na si Dane Nathaniel. Siya po yung nagpaningas niyan kanina. Yan, dito po tayo sa ating gilid ng bahay. Yan po yung ating bahay, So, yan po. So, kung napapansin nyo, may mga tunog ng ibon. Dito po tayo sa ilalim ng mga punong kahoy. Ito ay, yung puno po na yan ay malapit na pong mamatay. Inanay po yan. Yan po ay mulberry, So, ayan po yung ating paligid. Yan, andun banda yung creek. So yan po, So yan, dito tayo sa may ilalim po tayo ng mangga, So yan, yan ang puno ng mangga. Kumulo na ba yan, Tan? Malapit na. Ha? Malapit na. Malapit na kumulo. So hindi pa siya sumisipol, no? Sisipol ba yan? Nais ko lamang pong i-share sa inyo ang aming sistema or aming paraan ng pagluto ng kape. So ang aming kape po ay aming niluluto sa pamamagitan po ng tradisyonal na paraan, So yung kettle po na yan or yung takuri po na yan ay may laman na po yan na tubig at coffee, So pag yan po ay kumulo na, ready na po namin, pwede na po namin yan ilagay sa thermos, So mamaya ay ipapakita namin kung paano namin siya ilalagay sa aming thermos,
So masarap po ang kape dahil ito ay kapeng Barako. So ipapakita ko po sa inyo yung kape, no? Yan, so pinakuha ko kay Tantan kanina itong kape para makita nyo po. So yung aming kape ay nandito po sa kanister. So hirap mag video ng walang assistant. So bubuksan ko po baka matapon. So ayan, ganyan po yung aming coffee. So nag-grind na po yan, binibili po namin sa online, galing po ng Batangas. So kaping Barako po yan. So sarap po ng amoy, no? At nailipad ng hangin yung amoy. Sarap kaping Barako. So ang aming ito po yung takalan namin, yan, no? So tatlong ganito po, or 3 hanggang 4 ang aming inilalagay doon po sa takore. Actually po may laman na po yun, yung takore na coffee. So nilalaga na po doon. So yung dami po ng scoop ng coffee ay nakadepende po sa kung gaano katapang yung gusto nyo. So sa amin hindi po kami masyadong matapang kasi pati yung si Titus, so lahat kami po dito ay mga coffee drinker, So Tan, pakisarado mo nga yan, nak, baka matapon, ha? So pakisarado mo. Wala na apoy, lagyan mo apoy. So namatay, hipan mo. Hindi man namatay. Hindi namatay, kala ko namatay. Ha? Ayan. Ito pakisara. So ayan, yung sinasabi ko kanina ay yung dami po ng scoop ay nakadepende kung gaano katapang mo siya gusto. So kami ay hindi ganong matapang kasi, or gaano siya kapait, yung tapang is gaano siya kapait. So hindi po gaano kapait yung aming coffee kasi maging si Titus ay umiinom din ng kape. So mamaya pag kumulo na yan, so ilalagay na natin siya dito sa thermos. So ito po yung thermos, no? So hindi ko sure kung ilang liters ito, no? Pero maghapon na po ito na aming consumption kasi usually ako ang naiinom kong coffee maximum ng 5 cups a day, no? So yun po, tsaka hindi lang ako, yung mga bata pa nagkakape. So ayan. So wala na yatang apoy, Tan, dagdagan mo kaya ng gatong, anak. Yan. So hintayin natin siya hanggang siya ay sumipol. Kasi pag sumipol na yung takore, ibig sabihin kulo na. At ita-transfer na natin dito sa thermos. So matagal pa ba kaya yan, Tan? Puno yan. So ibig sabihin sobra yan dito sa isang thermos. Malalagyan pa yung isa. So dalawa po yung thermos namin. So kung puno yung takore na yan, ay mapupuno itong thermos na ito. So hindi siya kakasya dyan, no? So tayin natin, siguro malapit na yan kumulo, no? So hindi ko po kasi na video yung aming pag-i-start ng
apoy kanina kasi wala sa isip ko na i-document or i-capture or i-record ito. So late ko na naisip para mapanood nyo rin kung paano kami nagluluto ng kape, no? Kasi naalala ko itong YouTube channel na ito is yung life journey namin. So part ito ng journey, no, dito sa mundo na ating kinaroroonan ngayon. So ayan, so nawa kumulo na siya, no. So tingnan natin kung tumutunog na. Ayun, naririnig nyo ba? May konting sounds na siya. Yun, ewan ko kung naririnig nyo sa background. Ako may naririnig na yung tenga ko na konting sound, ano, na nanggagaling sa takore. Yan. So atras tayo, baka initan yung ating cellphone sumabog, no. Na binibideo ko lamang po ito sa aking phone. So ano sa tingin mo, malapit na siya? O yun, narinig nyo. So bawasan muna ng kahoy para hindi sayang yung mga kahoy. Magamit ulit natin bukas or mamayang hapon, no? So pakuluin mo pa ng konti. Yan, sige. Yan. Andyan ba yung pot holder? So pakuluin mo pa na siyang para matagal konti yung kulo niya, no? So sarap po ng kape na yan, no? Masarap po ang kape na niluto sa kahoy, pamamagitan ng kahoy. Ayan. So ganito lamang po ang aming lifestyle dito sa aming lugar, ano po. So kinuha na ni Dane. So ayan, ipapakita ko po sa inyo so kung paano niya po ginagawa, ano. So ayan, aming tira, nak. Nakalahati ba yung takore? Wait lang, wag mo muna saraduhan, ipapakita natin sa kanila, ano. So ayan po yung coffee. So kita, ayan. So hindi ko makita gaano, no, maliwanag dito, no. So ayan, so saraduhan mo na. Ayan, thank you, nak. So yan po ang si Dane Nathaniel po ang isa po yan sa mga ginagawa niya dito sa aming bahay na naka-assign po sa kanya. So yung isang thermos, lalagyan mo pa yon? May laman pa yan. May laman pa. So yan, dyan lang yan sa takuri, ano. Okay, so thank you. So yun lamang po ang aming gustong ipakita po sa inyo at kung paano po kami paano po yung aming pagluluto ng kape gamit po ang mga sanga ng kahoy na makukuha lamang po ng libre dito sa aming bakuran o paligid, ano? So nakakasave na po tayo ng expenses. Yan po yung mga simpleng pamumuhay po namin dito sa aming lugar. So maraming salamat po sa panonood.